So once again, good afternoon po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin this afternoon ay tungkol sa Industrial Revolution. So I already uploaded the LGs on the Industrial Revolution sa inyong Google Classroom kahapon. So sana po kahit na short notice yung pagkaka-upload ay na browse nyo po, no? Though hindi po ako mag-expect na nabasa nyo na yung kabuuan ng ating mga learning guides dahil nga kahapon ko lang na-upload ito. So, ayan. So, allow me to share my screen. And please confirm po if you're seeing my presentation na po. Can you see my presentation na po? Okay, thank you very much. Ayan. So, i-maximize po natin yung ating time ngayong afternoon. So, pwede po, pag meron pong opportunities for recitation, pwede po kayong mag-raise ng hand, no? Gamit po yung functionality po dito sa ating Gmeet or pwede naman po kayong sumagot sa ating inbox po. Okay. Ayan. Please tell me, by the way, Beryllium, kung nagpo-proceed ha, sa next slide. So, no first quarter, we talked about Great Global Convergence. So, we covered the 15th to the 18th century. At meron po tayong tatlong topics dito. So, dito nakalagay pa rin yung Scientific Revolution, Enlightenment, and Revolutions. Pero ito po ay naging spillover topic na po natin for the second quarter. Kung hindi nangyari yung mga nangyari ng first quarter, because of the so many suspensions at saka changes in schedule, patatapos po natin sana yung module number 4. At ang magiging first topic natin for the second quarter ay yung Industrial Revolution. So basically, pag pinag-usapan yung Great Global Convergence, ito yung panahon na nagkaroon ng increased interaction yung iba't ibang parts ng mundo dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang mga trade networks na na-set up, no, dahil doon sa mergence at saka sa emergence na tinatawag po natin na trade route sa pagitan ng East at saka ng West. So we started first quarter with the Renaissance and Reformation, kung paano nagkaroon ng rebirth sa interest sa learning yung mga tao in Europe at kung paano ito naka-apekto doon sa mga values nila na during the Middle Ages ay heavily controlled by the Roman Catholic Church. Tapos of course, nandyan yung Reformation, very important period no in world history kung saan nagkaroon ng mga opposition doon sa mga ginagawa ng Roman Catholic Church na may kinalaman dun sa iba't ibang mga practices nila. We also talked about the Muslim world. We talked about how the Ottomans, the Safavids, and the Mughals expanded their empire. And we took note of the importance of cultural blending in all these three empires. At nakita natin na for the most part of their history, nagkaroon ng cultural blending kasi naging very, very, to a certain extent, no, merong policies na friendly to non-Muslims, yung mga empires na ito. At nakakontribute yan dun sa diversity of culture na mayroon sa mga empires po na nabanggit ko kanina. We also talked about maritime revolutions and reactions. So we made use of the Philippine experience to illustrate how the West and the East met, no, in a particular period in history at kung ano yung epekto po ng colonizer-colonized mentality na naging daan para magkaroon po tayo ng problema sa kasalukuyan with regard to racism at iba pa. So maritime revolutions and reactions because of the blockade na na-provide ng mga Ottomans doon sa mga traditional land routes na compel ang mga Europeans to look for alternate routes, no, going to Asia to access yung spices. At hindi nilang spices yan along the way. Iba pang mga resources. Kasama na po dyan ang gold, ang crops, etc. At ang nakita po nila dito ay yung mga karagatan. So there was a time na they feared the seas, the oceans, because they might actually encounter sea monsters and they might actually reach yung tinatawag na end of the world and they might fall off. Pero hindi naman yan nagkaroon ng parang
katotohanan. Kasi eventually magkakaroon ng improvement yung knowledge ng mga tao sa mundo because of the navigations na pasisimulan ng mga explorers. So Portugal, Spain, was eventually France, Netherlands, tapos yung Great Britain. Tapos yung pinag-usapan nga po natin nung nakaraan lang, yung scientific revolution, na nagkaroon ng napakaraming mga changes because of the growing reliance during that time ng mga tao sa science at kung paano ito nag-trickle down to actually understanding the many social problems na kinakaharap ng mga tao sa Europe during the time, no? At kung paano ito nakapagpabago doon sa perception ng mga tao in relation to their role in society. No? And of course, yung revolutions, di na natin ito natalakay, pero I ask you to read your LGs about the revolutions. Kasi yung American, French, and Latin American revolutions, lahat po ng revolutions na ito ay inspired by certain Enlightenment ideals. Basically, pag pinag-usapan naman ng Enlightenment, it's about contemplating about human rights, contemplating about democracy, rule of the people, contemplating about distribution of power para makita yung importansya ng individuality, no, sa lipunan. Kasi for a very long time, ayun nga, may mga certain institutions which includes the Roman Catholic Church na talagang merong power over sa mga tao. Tapos during the time of the Enlightenment, nag-start silang mag-question doon sa established order. At nakita nila na may mga pagbabago na kailangan i-institute. So, yung mga binention ko po na mga contemplations ng mga tao during the Enlightenment period, those actually affected yung psyche ng mga tao. Kaya nagkaroon ng American, French, at saka ng Latin American revolutions. Yung more details, yung specific details of those revolutions, yun po ay nasa inyong mga LGs. Kasi ang ginagawa lang naman natin sa klase, nagbibigay tayo ng general overview, tapos we expound on certain concepts, no? Tapos yung specific details ay kumbaga kailangan nyo pong basahin sa ating mga LGs. So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay the Industrial Revolution. Please tell me kung nagpo-proceed siya. Nakikita nyo na po ba yung nakalagay lesson 7, the Industrial Revolution? Can you see it po? Hindi ko kayo nakikita, so please tell, baka pwedeng may mag-unmute sa inyo. Kailangan ko marinig kung nakikita nyo po yung lesson 7, the Industrial Revolution. Someone needs to unmute him or herself. Hindi po. Oh, ayan. Okay, ayan na nga ang problema natin. So ganito na lang, hindi ko na siya i-full screen. So ganito na lang siya. So ngayon nakikita nyo na. Yes po. Okay, sige, ganito na lang. Ayan. So lesson 7, Industrial Revolution, ito po ay part ng module number 1 na binubuo ng 4 lessons. Tapos meron po tayong 12 targets or objectives in total. Okay. So basically, anong dapat nating malaman kapag pinag-usapan ng Industrial Revolution? So kung napansin po ninyo yung previous topic natin, revolution, scientific revolution, tapos revolutions inspired by the Enlightenment, makikita ninyo na itong Industrial Revolution is somewhat related, no, dun sa mga previous discussions natin about revolutions, especially in the context po of massive changes in society. Kasi ito pong Industrial Revolution, mula sa salitang industry, makita po natin dito yung rise of the machines. No? At kapag merong rise of the machines, of course, ito po ay ginagamit ng mga tao para mapabilis yung mga pang-araw-araw nilang ginagawa. So wag niyong kakalimutan, beryllium, na ito po ay nag-start sa Great Britain. Nagkaroon po ng migration from rural areas, mga probinsya, mga malalayo sa mga syudad. Yung mga tao papunta doon sa mga na-established na cities kasi doon sa mga cities, mga urban areas, dito po sila nagkaroon ng mga trabaho na bago. Most of them actually were employed sa mga factories po. At yung mga factories po na ito ay may laman-laman na mga makina na ino-operate po ng mga
tao. So basically po, ganun po yung Industrial Revolution. Ngayon, ano ba yung mga makina ang tulong nito? Ang tulong po ng mga makina, huwag niyo kakalimutan, ay para sa mass production po ng mga iba't ibang klase ng produkto. Pag sinabi natin mass production, we're talking about yung napakadaming produksyon ng isang bagay. Kapag gumagamit ka ng kamay, iilang piraso lang yung pwede mong magawa. Pero pag gumamit ka ng makina, maaring madoble, matriple, or mas dumami pa talaga yung capacity mo na magagawa. Kaya ito po eventually yung nagpabago sa takbo ng ekonomiya ng mundo. Okay, so bakit sa Great Britain nag-start ang Industrial Revolution? May mga factors po dyan. Number one, meron kasing abundant labor supply sa Great Britain during the 17th and the 18th centuries. No? At itong abundant labor supply, yung demographics kasi ng UK during the time ay okay, makikita natin na ito ay dahil sa favorable po yung political climate po ng Great Britain during the time as well. Kasi yung productivity ng isang bansa, nami-measure din talaga siya kung gaano ka-okay yung sabihin na natin socio-political climate ng isang particular na lipunan. Pangalawa, meron din po silang mga natural resources at itong natural resources nito ay kumbaga ginagamit as raw materials para sa creation po ng iba't ibang mga products. No? At the same time, meron din of course presence ng mga individuals na may pagka-enterprising po yung kanilang mga naiisip na ideas. No? Talagang ito po ay favorable to the start of different kinds of businesses. Pero during this time nga, yung early years po ng IR or Industrial Revolution, confined po yan doon sa, let's say, sa textile industry. Tapos eventually, doon sa transportation, improvements doon. So, ang kailangan nyo matandaan dito ay marami mga factors na contributory kung bakit nag-start sa Great Britain yung Industrial Revolution. Kasama na din dyan, yung mention ko kanina na political climate, merong mga policies, merong mga laws and regulations na very friendly to business-minded people. Kaya, kumbaga, may support sila na kukuha sa government. Let's say, merong tax exemption, merong ease pagdating doon sa pag-process ng documents, etc., etc. Lahat ng ito ay nag-contribute kung bakit nag-start ang IR sa Great Britain. Pero, pag titignan natin ang kasaysayan actually ng period na ito, kahit na merong desire na ma-contain yung secrets of the IR para sa kanilang mga sarili lamang. Since lucrative idea siya, kasi for the very first time, magre-rely ka sa mga machines. Tapos, mag-i-improve yung yung output mo. At kapag nag-improve yung output mo, tantamount yan sa potential profit na pwede mo makuha kapag binenta mo yung mga produkto mo. Eventually, may mga tao na gusto nila na mag-create sila, mag-start sila kumbaga ng monopolyo, no, sa ibang lugar. Kasi kunyari, pag nasa isang lugar lamang sila, ang tendency nun ay talaga may increased competition. So, anong gagawin ko as a entrepreneur? Ako ay pupunta sa ibang bansa, Europe, no? Sa continental Europe, malawak siya. At ako yung mag-spearhead ng industrialization dito sa bansa na ito. For example, sa Belgium. So, dadalhin ko lahat ng nalalaman ko. Tapos, syempre, ako yung magiging pangunahin dito. And that will actually result to me being parang ahead of others kasi ako yung mag-introduce talaga ng technology. Yung tinatawag po natin sa science na technology transfer. Kaya, yung mundo natin ngayon is highly technological kasi hindi talaga na-confine sa Great Britain lamang yung secrets ng IR. Eventually kasi makikita ng mga tao na ito ay lucrative na idea, yung mga initial na mga ideas with regard to revolutionizing yung production. Kaya nga naging mass production siya. So definitely, ito po ay, kumbaga, ma-maximize sa mga tao sa pamagitan ng
pagpapalaganap talaga nito sa iba't ibang panig ng mundo. Moving forward, ito po, hindi ko na po ito ipapanood ngayon, pero ito ay 5-minute clip lang. Pero i-share ko po yung link nito later after the class. Ito po naman yung 4 factors of production para lang malaman po ninyo ano yung iba't ibang mga components ng production. So dito po makikita nyo yung paliwanag sa land or lupa. Nandyan din yung labor, yung paggawa, no? Tapos nandyan din syempre yung capital, yung puhunan. No? Pag sinabing puhunan, not necessarily pera lang yan. Pag sinabing capital, lahat ng mga bagay na ginagamit mo para magkaroon ka ng output, capital yon. It could be physical, it could be human, yung skills mo. Tapos yung entrepreneurship po. Yung mga ideas mo, kung paano mo ipaprocess at the same time, paano mo i-implement yung mga business ideas mo. So, doon sa 5-minute clip na ito, mula kay Professor Dave, ma-illustrate po sa inyo. Actually, maganda yung clip na ito kasi talagang hindi siya mahirap unawain para makita nyo yung relationship ng 4 factors of production. Kasi mahalaga na meron tayong basic understanding sa mga bagay-bagay na nabanggit ko. Doon sa land, labor, capital, at saka sa entrepreneurship. Dagdag sa factors, beryllium, no, ay ito po. Yung exploration and colonialism. When you have colonies overseas, definitely these colonies can provide you with raw materials. Aside from those na pwede mong makuha from your own backyard. So, ibig sabihin, pag marami kang raw materials, mas marami kang pwedeng parang i-turn into finished products. So, pag marami kang finished products, maghanap ka lang ng market, mag-create ka ng demand, no? Mabebenta yan at ikaw ay kikita. At the same time, no, for Great Britain, aside from yung colonial advantage na because they have overseas territories, yung mga colonies po nila, they have actually a very strong navy. And of course, ito po ay nakakatulong para mas maging mabilis yung at efficient yung transport of goods, no? Let's say from the mother country to the colonies. Kung yung colonies ay magsisilbi as overseas market, na in history, yung mga colonies po nagsilbi talaga silang mga overseas market for surplus products po ng kanilang mga mother countries. So that happened to the Philippines as a former colony of Spain and of course the United States of America. Of course, nandyan ito, kanina na-mention na ito, political stability. Even up to this day, that's very, very important, political stability. Kasi if an investor feels na hindi stable yung political climate ng isang bansa, they tend to actually look for other places na stable yung political climate. Kasi alam nila na kapag hindi stable, yung kanilang profit potential affected. Kasi magkakaroon ng disruption sa ekonomiya kapag hindi talaga stable ang political climate. Ayaw nila ng magulo in general. Kasi may epekto yan dun sa pagkita nila. Kaya every now and then, they look at yung political situation. They also look at sino yung leader at ano yung planong leader. Kasi doon nila pwedeng i-angkla yung magiging nila, mga business ideas nila. At kung nandun na sila, yung expansion ng ideas na ito. Of course, ito na-mention ko na kanina, government support. No? Without government support, mahirapan ka. Kasi yung government, it's an institution that you need to work with, no, para maging successful. So yung government, they also get something from their partnership with businesses. At isang paraan para makatulong sa mga businesses, yung na-mention ko po kanina, mga tax exemptions, etc., etc. Of course, ito, number 5, growth of private investment. No? Very important yung funding for research and development para makita ng mga businesses yung mga potential for innovation ng mga bagay-bagay. I would like to ask you, Beryllium, kasi na-mention ko yung innovation, bilang mga STEM students, ano ang definition ng innovation? So, pwede po kayo sumagot sa pamagitan ng pag-raise ng yung raise hand button dyan, pwede po yan. Tapos pwede rin naman pong sumagot dito, dumiretso na dito sa ating chat box po. Please confirm nga ulit through a thumbs up po kung ako ay audible pa rin. Okay.
Ayan. O going back to my question. Bilang mga STEM student, dapat alam nyo na by now kung ano ang definition ng innovation. Kasi yung number 5, though 6 factors pala ito, tapos nakalagay dun 5. So may error. Anyway, yung investment sa research and development, isa sa inaaral kasi po dyan, in general po, ay yung potential nga for innovation. Pero i-define muna natin kung ano ba yung innovation na yan. Kasi yung idea is that yung business, it needs to continuously adapt to the changing social environment. Kumbaga, hindi pwede na yung practice mo, let's say, in the last 50 years, kung ganyan ka nakatagal, yan pa rin yung gagamitin mo sa kasalukuyan. Siguro, yung na-mention ko sa class na Intelligent Conservatism, na meron kang papanatilihin na practice from the past na nagwo-work naman, pero hindi ka totally pwede mag-rely dun sa mga ginagawa mo 50 years ago. Kasi definitely, kailangan mo na mag-inject ng mga bago to accommodate the changes na nangyayari sa paligid. So sabi dito ni Miss Aducal, new ideas. Pero can someone expound pa? Pag sinabing innovation, new ideas, kailangan pa ng konting clarity pagdating sa ganyan. Bago ba talaga? Kasi may idea na pagbago original, ayun. Original ba dapat kapag innovation? So once again, you can click the raise hand button or pwede po kayong dumiretso sa ating chat box. Pero getting there na itong sagot ni Miss Aducal. Oo, yung new ideas. Definitely, meron kang i-employ dyan, meron kang gagabitin dyan na ideas. Pero gusto ko lang malinawan dun sa konsepto ng new, bago, define bago. Para lang tayo, pare-pareho tayo ng context na pinaggagalawan. In understanding kung ano yung concept ng innovation. Which in industries and businesses, kasi yung pinag-uusapan po natin in the context of the Industrial Revolution, very, very crucial component yon. So, as of 1:35, meron na po tayong 27 students in attendance. Thank you for attending our class. Okay, sige. Ayan, dagdag dito ni Ms. Aducal, maybe by new, it can still take from all the ideas pero slightly. Ayan, at least tayo para nadagdagan ng bagong pagpapaliwanag, no? Pag sinabi po kasi natin na tawag nito, na innovation, hindi naman dapat siya na totally new or original na original. Ibig sabihin po, may existing ka na idea. Ang kailangan mo lang gawin is somewhat modify those ideas po. Kasi meron kang i-address na certain, let's say, concerns or issues na mayroon or nag-a-arise depende sa kung paano mo tinitingnan yung nasa paligid mo. I'll give an example to illustrate yung sinasabi ni Ms. Aducal tapos yung point ko po. Isang halimbawa, there was a time na hindi naman tayo gumagamit ng mga ride-hailing apps, yung mga Uber, Grab, tapos yung bago ngayon na InRide. Tama ba ako? InRide ba yun? May bago May bago sa market. Ngayon, kung papansinin po ninyo, generally, paano ba yung system noon? Magbubook ako ng kotse, going somewhere. Tapos, ayun, magne-notify na parang, ito yung nakuha ko na driver. Tapos parang he's arriving or she's arriving, kung babae yung driver. He or she is arriving, the driver's arriving, let's say, in 10 minutes. Pero sa InDrive, if I am not mistaken, you get to choose yung driver mo. No? Na parang, kunyari, nag-book ako, kasi alam mo naman, competition, no? Tapos aalis ka na rush hour. So, maaga na yung pag-book mo. Tapos, may agad na kumagat dun sa booking. Tapos, darating na siya ng 10 minutes. Sa InDrive, ang nangyayari daw, according to a friend of mine, ay yung mga available drivers, makikita mo doon within your vicinity. Tapos, you get to choose kung ano yung sinong gusto mong driver. A particular driver is arriving, let's say, in 20 minutes. A particular driver is arriving, another driver is arriving, let's say, in 2 minutes, etc., etc. So, depending on yung yung ginagawa mo, no?
kung anong pipiliin mo doon. So, innovation yon. Bakit siya matatawag na innovation? Kasi, meron kang modify from an existing system, no? Ng that parang Grab gets to choose, no? Depende dun sa kung nasa vicinity mo. Pero this time, parang somewhat, no, you get to choose din. Pero meron pa rin to a certain extent na overlap dun sa existing na sistema. So that's innovation. Parang hindi talaga siya totally new, no? Parang may modification kasi you want to improve on the system. And yung mga innovations po na ito will not actually be realized kung hindi dahil din sa mga research. Kasi continuously ka na may data ka eh. May data ka coming from the use of, let's say, no, ng mga apps, ng mga machines na ito. Ano gagawin mo sa mga data na yan? Gamitin mo yung data na yan to your advantage at para makapag-provide ka pa ng mas magandang service, no, doon sa public in general. Another good example, no? Ang example ko po yung kasalukuyan, pero para lang makita ninyo yung nangyayari po sa sa current context po natin. Pero applicable po 'yan kapag pinag-uusapan po natin yung yung mga development sa inventions, no? At iba pang mga klase ng mga discoveries po, yung konsepto ng innovations. Another good example would be GCash. No, there was a time na ang GCash ay limited lamang yung transactions, so pwede mo makuha dyan. Pero ngayon, nag-expand na talaga siya. I remember we were able to use GCash in Malaysia. There was a time na yung GCash, hindi mo siya pwedeng magamit overseas, sa labas ng Pilipinas. Pero ngayon, ang dami na daw na mga bansa na hindi mo na kailangan magpapalit ng pera. No, pwede mong gamitin na yung yung card mo. That's an innovation on the part of GCash. Okay, so yung ganong klase ng thinking, guys, parang analogy siya nung gusto kong ipunto pagdating sa private investment, funding for research and development na nakalagay po dyan sa factors na yan. Okay, let's go back. Iwanan na po natin. Salamat, no, Miss Adukal, for those answers. Okay, ito po, hindi ko na po yung next nating slide. May iba't ibang sectors na nag-industrialize. Hindi ko na po isa-isahin yung nitty-gritty ng mga ito. Magbibigay lang po ng general overview sa mga sectors na ito. Let's begin with agriculture. No? Dahil nagkaroon ng iba't ibang inventions sa sektor ng agriculture, definitely naka-apekto ito doon sa yield. No? At kapag ito ay in the positive, ito po ay may epekto doon sa uri at saka at the same time number na mapoproduce mo na crops, for example, or maaani mo na mga crops. Kasi may ginagamit ka na science para maging efficient, let's say yung pagtatanim mo. No, kagaya po dito, no, sa nakita niyo po sa screen natin yung seed drill, na para hindi masayang yung mga buto na itatanim, talagang calculated na po yung pagkakatanim using the seed drill. So, syempre, may employment ng science yan, no? At may exactness yan, no? So, to a certain extent na may make sure, na secure yung efficiency dahil dyan. And at yan ay napatunayan naman sa kasaysayan, nag-improve yung yield ng iba't ibang mga crops dahil sa employment po ng iba't ibang mga machines, equipment, gadgets, at iba pang mga technologies in relation to agriculture. At kapag dumami ang pagkain, kasi nga naging efficient ang farming, ang mangyayari po nito ay mas maging healthy yung population kasi mas marami silang makakain. During this time, hindi pa po yung katulad ng diet na mayroon tayo ngayon na talagang contributory to the many lifestyle diseases that we have today, just like diabetes. Pero dito, basically, maraming kinakain ng mga tao, sapat yung kinakain ng mga tao, may epekto po yan doon sa kanilang general health. At kapag malusog ang population, definitely may epekto naman yan sa economic output. Bakit? Sa mga factories, for example, though ang mga factories po, nagkaroon sila ng problems with regard to workplace conditions.
Pero generally, ang idea is that nakakakain, malusog yung mga tao. So, ibig sabihin, meron din talaga silang parang magandang output, no, doon sa kanilang mga ginagawa. So, agriculture, no? At the same time, meron din pong improvements sa, ayan, sa textile industry. Ito po yung first industry sa Great Britain na nag-industrialize. So, ito po, pwede nating sabihin na mass production talaga ito ng mga damit. At the same time ay, kumbaga, nagkaroon ng, sabihin natin, along the way ng oversupply na rin ng mga damit na nakikreate po, no, ng napakaraming mga inventions dito sa industriya na ito. Kagaya po nitong susunod na mga slides. Ayan, yung invention ng flying shuttle ni John Kay. Kung mapasilip niyo po dito sa aking inattach, yung operation, yung operation, paano i-operate yung mga makina na ito. Tapos, ano yung contribution ng makina ito, ng makinang ito, nung ito ay sinimula na gamitin ng mas marami ng nasa textile industry. So makita ninyo dito, talagang merong increased, merong pagdagdag doon sa magiging output. Kasi kagaya nito sa spinning jenny ni James Hargreaves, no? Sabi diyan, it helped weavers to spin more threads. No? So kung manual yan, siguro kalahati lang o hindi pa siguro kalahati. Pero dahil may spinning jenny ka na mas mabilis, so therefore, in the larger context of things, mas marami ka rin pwedeng maging output. Kasi meron ka ng isang makina na tumutulong para mas mapabilis na makapag-spin ng mga sinulid or thread. Ito pa, meron pa, yung spinning mule ni Samuel Crompton, tapos yung cotton engine ni Eli Whitney. So lahat ng mga ito po, na mga makina na ito, meron po silang ginagampanan na role doon sa textile industry. At simple put, pinagaan po nila ang buhay ng mga tao sa usapin po ng paglikha, let's say, ng mga damit at iba pang mga textile products. So therefore, dumami ang mga produkto dahil sa mga makina na ito. At ang patunay na mahalaga yung mga makina ay hanggang sa kasalukuyang panahon, gumagamit pa rin po talaga tayo ng mga makina. Mas sophisticated yung mga machines natin ngayon. During this time, guys, hindi pa kaya ng mga makina, let's say, na yung may mga systems na nag-self-regulate sila, no? Sa paggamit ng artificial intelligences na rin. Kailangan mo talaga ng tao to man these machines. Pero malayo na yung in-improve ng mga machines po natin. Yung lasting power talaga ng mga machines, nag-improve na siya across time. Ayan. So meron din, of course, aside from the textile industry, yung transportation, mas dumami po yung mga tao na nakakapunta mula sa point A to point B. Because there was a time na limited ang transportation ng mga tao. Many people actually naglalakad lang sila. No? Tapos, hindi pa paved ang mga roads. So, pahirapan talagang mag-travel. Pero ngayon, no, sa panahon na ito, nagkaroon ng improvement and that continues to this day, yung improvement. No? Yung sa usapin ng transportation. Ayan. Dati, ang mga tao, limited lang yung pwede na mapuntahan. Pero ngayon, ang lalayong distansya ang pwede lang marating. Diba? Naging possible po yan because of innovations. Ayun yung binamention ko kanina. Innovations in the transport industry. And of course, ito very important sa pag-create ng mga machines, yung iron industry po, yung improvements lahat pagdating sa industriya na ito ay ang nag-benefit po niyan ay yung lahat ng nakarely doon sa iba't ibang klase ng makina natin na gumagamit ng hindi lang actually iron, no, ng iba't ibang klase pa ng mga metal. So ang Industrial Revolution, it actually changed the way of life ng mga tao sa Great Britain. Tapos eventually, ayun nga, as I have mentioned kanina, lumaganap siya sa continental Europe. It even found its way, no, sa continental United States of America. At ito yung masasabi natin na arkitekto ng establishment ng certain Western powers dun sa kanilang mga colonies.
factories kasi mas advanced yung kanilang technology. No? So, ang Industrial Revolution paved the way para doon sa napakaraming mga inventions, no, and innovations na ginagamit ng tao hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito po yung blueprint, naka-highlight dyan. Blueprint of the innovations and advancements that we experience today. Okay? Kaso lang ang problema ito po. Ay, ito pala. Di po pala. Okay. So ito yung minamention ko po kanina, yung transfer of technology. No? Even if there was a desire, no, for some people to actually keep the secrets of the IR, ay eventually lalaga na po yan. Kasi it's something lucrative and it's something na talagang revolutionary na hindi talaga po pwede na makukontain lang siya sa isa. Kasi talagang yan po ay lalaganap. Lalo pat kung idea na yan ay magdudulot o magre-result to positive changes in society. Unfortunately, positive yung mention ko, may nakita na rin po sila growing problems, no? Social problems na kasama ng IR. Kasi nagkaroon ng pagbabago sa living conditions. All of a sudden, people wanted to go to urban areas, no? To start working in factories. Ang problema, ayun, lumobo po ang population sa mga cities kung nasaan ang mga factories. Tapos yung mga cities na ito, kumbaga, bukod sa nag-swell po ito, hindi, kumbaga, naplano yung development ng mga cities na ito in the early stage of the Industrial Revolution. Walang sanitation code, walang building code, tapos ang mga families, kasi if you leave the provinces, if you leave yung pinanggalingan mo from, let's say, sa rural areas, you bring with you your family. So, yung mga families, nagkasya sila sa mga maliliit na espasyo na hindi talaga maganda sa kalusugan. No? Tapos eventually, no, nagkaroon ng pag-pile up ng mga basura. At the same time ay, dahil may problem na sa space, no, may space problem, no, space problem ka na ay, pwede rin lumagana po yung mga sakit. Alam nyo ba, ang Industrial Revolution, lagi siyang nami-mention kapag pinag-uusapan po ang climate change and global warming. Kasi according to studies, prior to the Industrial Revolution, relatively stable po yung carbon emissions po. Pero nung pagpasok ng Industrial Revolution up to this day, patuloy na tumataas po yung carbon emissions. At ito po ay yung nagdudulot sa atin ng mga extreme weather events, no? Yung example, no, merong paparating na bagyo. Actually, nakapasok na sa PAR, yung Pepito, no, at nagbabanta ito na manalasa sa Bicol, tapos nadaanan daw, according sa latest forecast on Central Luzon, at kapag dumaan niya sa Central Luzon, napakalapit lang ng NCR sa Central Luzon, ay mahagip din po ang NCR. So, nagparada ang mga bagyo, Christine, sunod-sunod sila, literal na sunod-sunod. Christine, Kay, Leon, Marce, Nika, Ophel, at itong si Pepito. Actually, nabalita ng Pilipinas sa sa ibang bansa dahil dyan. Kasi literal na sunod-sunod. Parang walang pahinga. Parang ginawang toll gate ng mga bagyo ang Pilipinas. At of course, according to climate scientists, ito ay epekto din talaga ng climate change. At ang IR, dyan nag-start talaga yung problema natin pagdating sa environment. No, kasi nakita ng mga tao yung paggamit ng iba't ibang mga materials, minerals, at sa pagdami ng mga products na nakikreate, dumami rin yung potential waste mo. Kaya nagkaroon ka ng problema sa garbage. Ngayon, ito. So, meron po tayo ditong question. So, gusto ko itanong sa inyo, Beryllium, ayan, assess the conditions and needs of your community. Kasi we're talking about, di ba, inventions. Nakakatulong siya sa mga tao. Can you think of an invention or an innovation that you would like to create or introduce to improve the conditions of the people in your community? Sige nga. I'll give it 2 minutes to think about.
no, mga naisip nyo na parang pwedeng imbentuhin, kayo mismo, no? Any idea tungkol sa isang innovative na bagay na pwedeng makatulong sa kinakapalooban natin na lipunan. Kasi sa panahon ng IR, madami niyan. At ayun, no, yung mga napakita kong ilan, ebidensya yon na merong nagawa talaga yung mga certain inventions na yon sa tao, na pag-add niya talaga niya yung isang aspekto ng ginagawa ng tao. So, in the context of the so many inventions, yung parang biyaya ng technology that we enjoy today, ano pa sa tingin ninyo ang pwede pa nating inventuhin? So, think of it in the context of innovation, ha? You don't have to come up, no, with a very original idea. Actually, it's very difficult nga to pinpoint if a thing is original. Kasi parang sinasabi nga nila na one way or another, may pinagmulan niyang idea. Anyway, ayun po. So, for improvement, modification of an existing platform, existing gadget, pwede po yun. So, I'm giving you 2 minutes. Time check 1:54. 1:56, babalikan ko po kayo. Okay. Okay. I am back po. Ayan. Ayan, may mga naglagay sa ating chat box. Maraming maraming salamat. So, basahin ko muna itong kay Mr. Ducal. I want to create an invention that controls the weather, but it's going to be super hard and I'm afraid it's going to be turned into a weapon. Okay. Controls the weather. Okay, very interesting. Pero ayun nga, paano natin paano tayo magka-come up ng ganyan? It is something na kailangan natin ng bonggang research at saka pag-aaral. If that would be possible, no? Pero ang dami na nga nangyari. Feeling ko ang daming, kunyari, yung mga tao in the 1920s, for example, siguro kapag mag-isa or nagko-contemplate sila, kapag makikita nila yung mundo natin ngayon, they would think na parang yung mga bagay na hindi nila ma-imagine na nangyayari na sa kasalukuyan. So parang itong sinasabi ni Miss Adukal na parang an invention that could control the weather, hindi natin masabi kasi ang tao naman, we can say na talagang magaling, no? Pag pinagana talaga yung scientific curiosity, tapos with the amount of information, at the same time yung existing technologies we have at our disposal at this moment, makita natin na parang pwede yan maging possible in the future. Sabi naman dito ni Miss Jess Soro, we actually did this po sa KIC. Yeah, there's a program in Pisay na may mga ganyang innovations, no, na parang nag-introduce yata or nagpo-propose yung mga bata. Ayan.
Shay and Audrey from MG yung kasama. Basically, we thought po about an irrigation system for plotted plants para di na kailangan manually diligan isa-isa. Very interesting. Ano, na para, ang tawag nito, akala natin irrigation system sa ano lang, mga, yung sinasaka or parang fina-farm ng mga lupa. Pero sa irrigation system for plotted plants, maaari na rin pala. No? Parang meron ka na may existing ka na system for that. Ang kailangan mo na lang gawin is to actually ilagay siya in the context of plotted plants naman. It's a set po of different mini machines connected which can also detect when and how much to dilig. Much to dilig the plants based on the weather and how much water the plant needs. Bigla ko lang nalala kasi there was a time na nag-aalaga ko ng isda. Ornamental fish naman, of course. Favorite ko gapi kasi very hardy yung gapi. There was a time na goldfish pero naka-move on ako sa mga goldfish. Anyway, nung nag-aalaga ko ng goldfish in the 90s, batang 90s po ako, syempre, papapakainin mo manual. Talagang kukuha ka dun sa lalagyan ng pagkain ganun. Pero ngayon pala may mga na-invento na ano, no? Yung parang pet feeder na naka-timer yon. Tapos parang ilalagay mo lang siya doon sa ibabaw ng somewhere in the aquarium. Tapos at a certain time na isa-set mo, ano siya, parang may mangyayari doon sa maliit na gadget na to, tapos maglalabas siya ng mga pagkain. Nandun siya sa may container siya doon. So sabi ko, that's very, very interesting kasi there was a time na wala namang ganyan, pero ngayon meron na. So, very much like itong sinasabi ni Miss Jesoro. So, maraming salamat sa inputs ninyo, Sachi, at saka itong si Ursha. Ayun, alam ko yung iba sa inyo, no, may mga ganyang mga minsan kino-contemplate na mga bagay-bagay sa isip, no. Bilang mga STEM students, of course, kayo po ay, kumbaga, talagang constantly curious talaga tungkol sa mga iba't ibang mga nangyayari sa paligid natin at kung ano yung pwedeng mga solutions na pwede nating gawin. Lalo pat sa Pisay kayo nag-aaral, ang Premier Science High School, not only in the Philippines, yun ang pinapeg nila, but also in the Asia-Pacific region. So parang nasa balikat din ninyo, no? Pag kayo ay graduate, kung saan man kayo mapupunta na field, kung ano yung pwede nyong gawin with your knowledge and skills para makapag-isip ng mga solusyon dun sa mga patuloy nating pinoproblema at kung paano nyo may improve yung system na mayroon sa kasalukuyan. Okay. Okay, tanong dito ni Sachi ay, what are some contributions by women during this time po? Well, basically, hindi pa ito masyado na pag-aaralan, Sachi, no? Kasi kung papansinin mo, there was this strong emphasis in history sa contributions ng lalaki. No? So, nasa punto rin tayo sa China, ang tawag nito, na binabalikan natin yung kasaysayan para tingnan kung ano yung naging exact contribution sa mga babae. Ngayon, possible ba na makakita tayo? Ngayon, meron po tayong mga titignan na, let's say, mga particular documents, social histories, etc., to actually rewrite yung history natin. Pero yan po ay parang ongoing project po. At yan po ay in different parts of the world. Yung pag-emphasize sa her story in history. So, pero pagdating sa babae, na from what I know, ang tawag nito, marami po sa mga babae ang na-employ din sa mga factories po. At the same time, meron ding mga babae who actually led, no, yung iba't ibang klase ng mga movements to actually fight for the rights not only of them women kundi yung mga workers in general. But of course, yung mas detalyado na pagkapaliwanag sa mga contributions nila, yun po ay kumbaga sinusulat pa ng mga historians po sa iba't ibang panig ng mundo. Pero yung tanong mo, Miss Sachi, ay very, very interesting. Thank you very much for that. Okay, allow me to move forward na po. Time check is 2:02. Ayan, we end po to, hopefully matapos po natin bago mag 2:30.
Kasi mayroon na lamang po ako nalalabing mga slides dito. Okay, ang next po natin ay ito. When we talk about improvements in the economy brought about by improvements in production dahil sa gamit ng mga machines. Definitely, may mga tao na mag-iisip kung paano makaka-apekto yan sa distribution of economic power in society. And one of those personalities, no, sa kanyang sinulat na The Wealth of Nations ay si Adam Smith, no? So, meron po dito tatlong bullets, no? Tatlo lang po ito sa very extensive na paliwanag ni Adam Smith pagdating doon sa changes in the economy sa panahon po ng Industrial Revolution. So sabi niya sa number 1, people work for their own interests. Though this gives us actually a hint na ang mga tao ay kumbaga may pagka-selfish when it comes to pursuing things na parang ipaprioritize mo talaga yung ano mo, yung interest mo. Kaya living in a society, it's very, very important that we have a government. So government, napansin nyo, pinag-usapan natin yan sa pinag-usapan natin sa enlightenment, di ba? Kung paano gaano kahalaga yung government to regulate yung galaw ng mga tao kasi mahalaga ma-regulate kasi pag nagkanya-kanya tayo, it will be chaotic. No, kailangan natin mag-work towards a common social good. And to a certain extent, the government helps us realize that common social good. Kasi kapag hinayaan natin yung mga tao na mag-pursue ng kanilang mga own interests, that could actually in the long run detrimental society in general. Pero hindi ibig sabihin nito matatrample upon yung mga rights ng mga tao. Na parang ang dating baga ay kumbaga wala nang kalayaan yung tao, no? Pero ang totoo po, meron pa rin kalayaan pero hindi siya yung absolute, no? Kasi kailangan na ka pa rin kailangan na iniisip mo pa rin yung epekto ng individual decisions mo in relation to the society. So, yun nga, isa sa sinabi ni Adam Smith ay, people work generally for their own interests. As pangalawa, competition creates a superior product as opposed to a non-competitive market. Kasi pag non-competitive market yan, obviously, ang tawag nito, walang chance talaga for people to think about what these people can do para ma-improve yung product nila para mas maging advantageous ito sa kanila when it comes to yung profit or yung tinatawag po natin sa Filipino or sa Tagalog na nakita. So, nagko-compete, let's say, ang iba't ibang mga produkto kasi gusto nila na sila po yung tatangkilikin sa isang particular na lipunan. Lagi ang tao naghahanap na parang ano kaya yung pwedeng paano ko ma-maximize let's say yung product na ito? Ito ba yung product na pinakamaganda for my needs, for example? So, yung ganyang klase ng thinking, yan po yung nag-drive talaga sa tinatawag po natin na ekonomiya. No? Kasi nagkaroon ng competition, all of a sudden na-compel yung mga tao, especially those involved in businesses, na-compel sila na talagang critically mag-isip kung paano na sa kabila ng mga changes sa lipunan at pagpasok ng mga bagong, let's say, players in the market, paano sila mananatiling, let's say, number 1 or nananatiling kanilang power, economic power, over, let's say, a certain nation or certain society. So, dyan lalabas yung yung inquisitiveness ng tao, at the same time, resourcefulness ng tao, lalabas dyan creativity ng tao. Kasi yan ang kailangan, yan ang mag-feed doon sa doon sa competition na yan ang sinasabi na magpapatakbo daw sa ekonomiya. Gaya ng example ko po kanina sa inyo, yung 'di ba Grab, tapos Uber, tapos if I'm not mistaken, wala nang Uber sa Pilipinas. So, hindi kasi gumagamit ng ng mga ride-hailing apps na sa kotse. Ginagamit ko yung sa mga motorcycle taxis. Also, ayun pala, innovation din yan. Mabanggit ko na lang din kasi wala naman ganyan before, tapos ngayon nagkaroon ng ganyan, no? Pero nag-start yan, mga kotse nga, tapos eventually nagkaroon ng mga motorcycle taxi. So,
innovation din yun. So ayun, competition, competition, competition. So you have Angkas, you have Joyride, tapos recent, yung Move It. Move It, pag hanap ka ng, kunyari, ako gumagamit ako ng Move It, ang ginagamit ko ngayon, parang wala pang 1 o 2 minuto, parang na-allocate na sa akin na na rider. O, yun ang pangako ng Move It eh. Mas mabilis daw siya as compared dun sa Joyride at saka sa Angkas. So of course, pinag-aralan nila yan. Competition, competition, competition. Kailangan mo na para maging favorable to the market, to the public. No? Kaya gagamitin mo yung mga data na ito. Kung gusto ng mga tao na mabilis ang pag-access nila sa mga riders, for example, gumawa ka ng paraan para maging posible po ito. Para ikaw yung tatangkilikin. At pag ikaw yung tatangkilikin, traditionally speaking, ikaw po yung mas kikita. Dito ang halimbawang ginawa dito ay yung internet. Yung internet po natin. So, pansinin niyo, napakaraming mga packages available. So, ang mga tao, they actually weigh anong package, kaya anong deals, kaya anong promotionals, kaya yung pinaka-advantageous sa akin. Pero kaya nag-offer sila, ang iba-di bang mga networks, ang iba-di bang mga internet providers ng kanya-kanya mga package deals dahil gusto nilang parang sabihin na parang ito yung pinaka-best na parang package deal at this price, something like that. And that is driven by yung necessity na sila yung manatiling number one at pangunahing tinatangkilik. And that's competition. Also, ito mas ma-expone ito when you actually reach grade 11. No? Kasi grade 11 po natin sa existing curriculum ay economics po. No? So the more bountiful the goods, the lesser the price. Okay, pero the scarcer the goods, the more expensive it gets. Lalo na kapag mataas yung demand for that product tapos kaunti lang yung product. Ang magandang halimbawa nito ng pandemic, no? All of a sudden, yung mga tao kahit na exorbitant or mataas yung price, let's say ng mga tissues, tissue paper, tapos yung mga medical supplies, including yung alcohol po na nilagyan ng quota, no, in the first year of the pandemic, makita ninyo na may mga tao pa rin na kahit na nag-hoard, tapos binenta sa mas mataas sa presyo, binibili pa rin ng mga tao. Kasi nga, napakataas ng demand at talagang nakita ng mga tao during the time na necessary na magkaroon sila ng permanent stock ng alcohol. So, law of supply and demand po yan. Also, time check 2:10, ito po, no, yung pag-uusapan na rin sa Industrial Revolution. Actually, nung napahapyawan na natin ito, guys, nung pinag-usapan po natin yung sa Maritime Revolution, sa reactions, yung pag-establish ng mga Western powers ng colonies nila. Kasi of course, meron kapag uusapan doon na na economy kasi dependent yung colonies doon sa mother country. Tapos, of course, merong pagbabago sa setup ng mga colonies because binabago sila ng colonizer. And definitely, yung introduction po ng isang economic system will actually have an effect doon sa practices ng mga tao. So dito, ang relevant po ay yung capitalism and socialism. And simply put, Beryllium, capitalism adheres to yung private ownership ng mga bagay-bagay po. No? Tapos, pag sinabi natin socialism, the government owns, no? Yung mga means of production, no? And even the factors of production, pag may-ari po yun ng government, and the government is tasked to actually redistribute, no? Lahat ng makakalap, let's say, na profit, according lang sa kung ano yung pangangailangan ng mga tao. So to a certain extent, may semblance ka talaga of equality. Ngayon, ang problema po dito is that capitalism, meron po siyang mga cons. Tapos yung socialism, may nakikita rin dito na cons. Yung isang cons po sa sa socialism ay yung hindi napapakinabangan talaga yung creativity ng mga tao when it comes to the economy dahil ayun nga parang there's no use
for competition kasi nga the government controls everything and the government, as I have mentioned kanina, controls na distribution of yung resources. Nakadepende siya sa kung ano yung pangailangan lang. So, merong pag-achieve nung equality. Sa capitalism naman ay because may competition, merong mga napupunta sa parang in a more advantageous position. At dahil sila ay napupunta sa more advantageous position, they could actually capitalize on that para mas makakuha pa ng mas maraming kita. At kapag mas marami silang kita, they could potentially affect po yung political life nung isang particular na lipunan na pwedeng mag-kill off doon sa kanilang mga competitors. So both these systems and both these philosophies actually may mga pros and cons po. Pero ito na lang gusto kong sabihin sa inyo po. Ang existing po natin na parang prevalent na economic system po ngayon ay capitalism. This is somewhat compatible with the current order of things po. Yung globalization na rin, kasama na rin po dyan. And sabi ng mga social scientist, dumadaming social scientists na if we cannot think of an alternative to capitalism, we have no choice but to reform capitalism so that it works for everybody. Kasi nakita na nila ngayon, since the fall of the Berlin Wall, yung Cold War, fourth quarter topic po natin ito, disintegration of USSR, tapos rise of yung capitalism alongside with yung globalization, tapos yung emergence panglalo ng United States of America as compared to yung nag-disintegrate na USSR into Russian Federation. Nakita nila na, ay wait lang, may problem din ang capitalism talaga. So, ang ginagawa ng ilang mga ngayon, ng mga social scientists, ay nagpo-propose sila ng iba't ibang ways para ma-rehabilitate yung idea ng capitalism na ito. Merong tinatawag silang creative capitalism today, may tinatawag silang green capitalism today, kasi for the longest time daw, capitalism is actually causing us the environment. Napakaraming environmental problems. So it's about time daw na tignan natin ang capitalism sa lente rin ng pagprotekta sa environment. Hindi lang dapat profit ang orientation. Kaya meron sila ngayon na pinupush na 3 P. So you have profit na nire-rename nila into prosperity. Tapos meron ka pang 2 P. So hindi ka lang conscious dapat sa prosperity, and that could be profit. You should also be conscious about its effect on the people, no? You need to make sure that the workplace is actually good for the people. I-make sure mo na maganda yung workplace conditions ng mga tao. At kasama dyan yung pasahod. At yung isa pang P, planet. So you have planet, people, and prosperity. Kailangan ka makastrike ng balance dito. Kasi traditionally speaking, yung mga businesses po, no, yung mindset nila ay kita, kita, kita. Profit, profit, profit. At nakita natin doon sa kita na merong problema doon. So, ayun po. Once again, if we cannot think of an alternative to capitalism, we have no choice but to reform capitalism so that ma-address natin yung mga problema na sumulpot dun sa traditional natin na pag-implement ng capitalism. Example pa, dumadami na rin po ngayon yung mga tinatawag natin na mga social enterprises. No? Yung emphasis din sa mga products na sustainably sourced. No? May tinatawag din po silang conscious consumerism, na parang hindi ka lang basta bibili ng isang product, you have to make sure na alam mo yung pinagmula ng lahat ng components ng products na ito. No? Kasi in that way, you get to support yung mga businesses na nagtataguyod nung kanina mention ko na PPP. Do not forget, planet, people, and yung prosperity or profit po. Okay. And ayan, we have reached the end of our discussion. This is quote of the week po. So I'm giving you a minute to read this quote. Ito po ay mula kay Reagan. Sabi niya dito, we have not inherited an easy world. If developments like the Industrial Revolution, which began here in England,
and the gifts of science and technology have made life much easier, they also have made it more dangerous. Ibig sabihin, yes, we benefit from all the improvements na ginagamit natin because of science and technology, pero pag i-assess mo, we also live in a very, very dangerous world. So bakit kaya ganito yung nasabi ni Ronald Reagan? So give you 2 minutes, time check 2:18, we end 2:30. No? Pwede po kayong sumagot once again, pwede po kayong mag-unmute if you feel like answering the question po na magsasalita kayo, or pwede rin naman po sa ating chat box. So 2 minutes. Yes, Sachi. Dun sa tanong mo na jeepney as a means of public transport, also as an innovation, pwede nating sabihin na yes. Oo. Kasi ang innovation sa jeepney, aside from it being a military vehicle, tapos naging public transportation na siya, yung sa size ng jeepney, hindi na siya yung traditional na jeepney. Merong mga jeepney na mahaba para mas maraming maisakay. So yun ay innovation. Okay. 1 minute na lang for the quote of the week. Okay, and to 20 na po. So yung remaining minutes po natin will be allotted to this quote na po. So once again, ayan, since first quarter, sinasabi ko po sa inyo, you have to read your LGs from cover to cover because not all the details in the LGs are mentioned during classroom discussions. Ayan. So sabi dito ni Miss Adukal, ni Sachi, because even if they were intentionally made for good, they can also be used improperly or used for evil. If we keep living life, then how will we be able to survive a harsher world? Okay. Sabi dito ni Sachi ay nakabatay doon sa kung sino yung naghahawak doon sa powers na mayroon ng science and technology. Kapag nalagay po yan sa mga kamay na mayroong evil intent, nakakatakot. Kasi pwede talaga siya magamit para magdulot ng kapahamakan sa lipunan ng mga tao. So bottom line ay, yes, pwede natin talagang i-maximize at pwede tayong matulungan ng science. Pero ang magpapaiba dyan ay yung motivasyon or motivation, kagaya na sinasabi ni Sachi dito. No? Kasi depende yan eh. Kasi pwede mong gamitin talaga yan. Depende sa kung ano yung iniisip mo na gusto mong ma-achieve. At marami po tayo nakikita sa paligid na pwede natin gamitin example pagdating sa ganyang mga bagay-bagay. Napapaisip din tayo eh. Parang, kailangan ba talaga ito? At the same time, ano yung pwedeng magawa nito sa understanding natin, sa atin bilang mga tao, etc., etc. So, kung scientific curiosity lang ang lagi natin gagamitin, definitely maraming pwede tayong ma-achieve. Pero because tayong mga tao, we also contemplate about yung consequences nito sa ating humanity, kailangan natin ipasok din yung konsepto ng morality na parang it's not because we can, we should. Diba? Kumbaga, yes, kaya natin itong gawin, pero kailangan ba natin talagang dapat gawin ito? Yun, lagi tayong pumipreno. Yan ang mahalaga natin na ini-inject lagi kapag pinupush natin yung scientific curiosity. Kasi nga, sabi nga ni Ronald Reagan dito, yes, ina-enjoy natin mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon lahat ng mga biyaya ng science and technology. Pero, naging dangerous din yung mga buhay natin kasi merong consequences po yan. Sa halimbawa, I've seen this video sa Facebook
of a comparison between um, the 1920s and yung modern po. Ngayon, sa kasalukuyan, contemporary period, no? Parang meron silang kinuha na video from a certain street in New York, a busy street in New York. Tapos, pagpansinin mo, in the 1920s ay, yung katawan ng mga tao, yung mga dumadaan dun sa busy street na ito, talagang hindi sila matataba, no? Hindi ito pang body shame, guys, ha? Kumbaga, hindi sila matataba. No? Tapos ngayon, ayun, madami yung yung sabihin na natin na matataba or obese. No? So parang pag titingnan natin, ano ang pwedeng sabihin noon doon sa current lifestyle na mayroon tayo. Baka kasi sa paggamit natin ng mga gadgets, pinapagaan yung buhay natin, nakakalimutan natin, let's say, na mas kumilos. At mahalaga yung pagkilos kasi pag hindi ka kumilos, surupok ang mga buto mo, mahirapan yung mga joints mo, at magkakaroon ka ng problema sa kalusugan in general. Mas naging sedentary ba tayo para mas lagi na lang tayo nakaupo? Yung cellphone, we need cellphones definitely. Diba? Pili ko nga ang cellphone, tumawid na siya from being a want patungo sa being a need. Pero nakadepende kung paano natin iaano yan. Diba? Pero paano yung relasyon natin sa cellphone? At anong nagagawa ng cellphone at iba pa natin mga gadgets sa atin as a person? Diba? So, ayun. Ito ba ay parang na-maximize natin siya or parang nagkakaroon tayo ng, let's say, ng iba na problems in the long run kapag we become too much, parang too reliant, no, doon sa mga gadgets natin na ito. So, ayun. Pwede natin siya makita na gano'n. Yes, we enjoy the benefits of science and technology, but we also need to contemplate about yung dangers ng mga bagay-bagay na ginagawa po natin sa ating kapaligiran. So, dagdag dito, thank you very much, Ms. Reblora. Pwede rin pong i-relate sa effect ng Industrial Revolution sa ating kalikasan wherein dahil po masyado tayong nag-pursue ng ating sariling developments, mas lalo pong lumala yung problem sa climate natin. Tapos yung mga Western nations na mga colonizers in the past, sila rin po yung talagang nag-pollute sa environment natin. Tapos, yung mga developing countries, yung tinatawag natin na third world countries, kasama po dyan yung Philippines. Ang Philippines, by the way, is the #1 country in the world na most vulnerable to the effects of climate change. One good example, yung parada ng mga bagyo nito lang. 'Di ba? At sinasabi nila na pwedeng maging mas frequent pa yan in the coming years. Nakakatakot kasi hindi tayo pwedeng umasa lang sa resilience ng mga tao. Kailangan natin ng systems to address yung vulnerability na ito. Pero ayun nga, ang punto dito ay parang kung meron kang global mindset, may isip ng mga Western nations na parang we should help yung mga developing countries mag-introduce tayo sa kanila ng green technology. Pero hindi lang basta yung top-down. Yung parang ibibigay lang namin sa inyo. You have to make sure that there is a system na at structure na kapag binaba itong green technology na ito talaga yung mag-shift talaga dito yung mga developing countries. Pero that's a very complicated picture actually. Kasi marami kang kailangan na sinupin. Culture, for example, values as well. Marami. Very complicated picture. Pero of course, we can always start by actually Western nations committing talaga na mag-help out sila pagdating sa technology transfer. Kasi sa totoo lang po, according to studies, ang mga developing countries po, they rely on traditional sources of energy pa rin na yun po yung nakakadagdag po sa existing problems natin sa climate change. At mas maraming reliant na mga developed countries sa green technology. Though one good example would be the United States of America na meron pa rin silang pag-rely sa mga traditional sources of energy. So ayun, kailangan ng balance pagdating sa bagay-bagay na ito. At ngayon, tama yung sinasabi ni Ms. Reblora, because of climate change, yan yung sinasabi nilang World War III. No, ang kalaban na natin ay yung ating mga sarili. Ang kalaban na natin yung talaga, yung epekto ng mga nagdaang panahon ng mga pagpapabaya
at pagbabaliwala doon sa environment natin. Kasi yung survival na po natin as a species yung nakataya po dito. You can just imagine, guys, in the next 50 or 100 years, ano ang itsura ng mundo. Kasi kahit na napakaraming mga conventions na ginagawa to address climate change, parang when it comes to projects, mas na-overwhelm pa rin tayo doon sa mga problems at saka yung mga hindi pagsunod ng mga bansa in relation to climate change protocols. Panoorin yung Don't Look Up. It's a very good film. It's a very good film to illustrate yung mindset ng mga tao in the context of a big problem. Fictional yon, pero pwede mo siyang i-apply talaga dun sa paano natin tinitingnan yung climate change bilang pressing problem natin. For sure, 2 minutes. May 2 minutes na lang. For sure, in the next 100 years, pag nag-release ng world map, most likely meron na dyang mga pagbabago. Maldives will not be there anymore. Diba? Maldives is very vulnerable, by the way, sa pagtaas ng sea level. Even countries in the Pacific Islands po, sa Oceania, vulnerable po sila. Marami magiging refugees, environmental refugees. There was a time, refugees, political refugees, you go out of your country, you seek, let's say, asylum sa ibang mga bansa kasi politically unstable ng bansa. Pero ngayon, meron ka ng tinatawag na environmental refugees. Maalis dahil hindi na sustainable yung pamumuhay doon, nasira na siya ng environment at may pagka-permanent ito. Unlike dun sa political refugee, na kapag umokay yung political climate, pwede kang bumalik. Pero kapag kinain na ng dagat yung tirahan ninyo, kasi kunyari nakatira ka sa Tonga, Tuvalu, Fiji, for example, mga bansa po ito sa Pacific, no? Hindi mo na siya hindi mo na siya mababawi. Siguro hundreds of years din yun, or depende, no, sa Earth's processes in general. So, ayun po, maraming salamat. Meron po ako ipopost sa inyong Google Classroom about the conduct of next week kasi po ako po ay magiging busy sa Pisay Moon engagement. Nandito lang naman ako sa QC pero wala po sa school. Pero feeling ko babalik ako sa school kasi malapit lang naman kami. Para sa mga yung fest preparations po. So, ayun po, good luck sa inyong Stage of the Nation preparations. Tapos, once again, do not forget to read your LGs from cover to cover. Alam niyo na kung bakit. 'Di ba? Napatunayan na yan doon sa ating mga assessments po. Lagi dapat nagbabasa. Aside from nakikinig po sa ating mga discussions na meron tayong mga add-ons na mga concepts at saka ideas na pwede makatulong pang-enrich ng inyong mga essays kapag long test. And with that, ayan po, dismiss na po ang ating klase. Maraming salamat po and ingat-ingat po tayo sa paparating na bagyo. Thank you guys!